Noong November 8, 2009 sa India, isang nakakagimbal na eksena ang natuklasan sa loob ng isang silid. Isang lalaki ang natagpuang nakandusay sa kama, wala nang buhay. Mas lalo pang nakakapangilabot ang paligid dahil may nakitang mga pulbos ng sili ang ikinalat sa sahig at maging sa kanyang katawan. Habang napansin ding may ilang mahalagang gamit sa silid ang nawawala. Sa una, tila isa lamang itong pagnanakaw. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabunyag ang isang mas madilim na katotohanan. Isang krimeng itinulak ng kasakiman at pagtataksil. Sa bayan ng Shenganur, Kerala, India, nakilala si Bhaskara Kuranavar bilang isang 65 years old na lalaki na naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagtatrabaho sa Amerika. Doon niya naipon ang isang malaking kayamanan, bunga ng mahabang panahon ng pagsisikap at sakripisyo. Mayroon siyang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa buhay, may isang alalahaning hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Ang kanyang anak na si Bino Peter. Si Bino ay may kahinaang mental. Madalas siyang sumunod lamang sa utos ng iba at bihirang makapagpasya para sa sarili. Dahil dito, labis na nababahala sina Bhaskara at ang kanyang asawa sa magiging kinabukasan ng kanilang anak. Naniniwala sila na kung si Bino ay mag-aasawa at magkakaroon ng sariling pamilya, mas magiging matatag ang direksyon ng kanyang buhay. Iyon ang naging dahilan kung bakit naghanap sila na mapapangasawa para kay Bino mula sa isang simpleng pamilya. Isang desisyong bunga ng takot na baka walang pumayag na pakasalan ang kanilang anak dahil nga sa kanyang kalagayan. Sa panahong ito nakilala nila si Sherin, isang edukadong dalaga na nakatapos ng kolehiyo. Pumayag ang pamilya ni Sherin sa kasal, umaasang magiging ligtas at komportable ang buhay ng kanilang anak sa isang pamilyang sagana sa yaman. Noong 2001, ikinasal sina Sherin at Bino. Hindi nagtagal dinala rin si Sherin sa Amerika. Unti-unting tilang umiti ang kapalaran sa kanila. Nabuo ang isang pamilya at isinilang ang kanilang anak na babae na si Aishwarya. Pagkalipas na maraming taon sa Estados Unidos at matapos pumanaw ang kanyang asawa, nagpasya si Bhaskara na bumalik sa India. Nais niyang gugulin ang kanyang pagreretiro sa tahimik na pamumuhay sa sariling bayan. Sa Shanganur, meron siyang malaking villa kung saan sila nanirahan, kasama si Bino, si Sherin at ang kanilang munting anak. Mayroon ding kasambahay at driver na tumutulong sa araw-araw na gawain. Sa panlabas, mistulang perpektong pamilya ang nakikita ng mga kapitbahay. Masigla ang bahay, puno ng halakhak at buhay. Para kay Bhaskara, ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay ang kanyang apo na si Aishwarya. Sa tuwing naglalaro sila, tila bumabalik ang kanyang kabataan. Parang sandaling nakalimutan ng edad at mga alalahanin ng nakaraan. Ngunit dumating ang November 8, 2009. Kahit retirado na, nakasanayan ni Bhaskara ang gumising ng maaga at mag-ayos ng maliliit na gawain sa bahay. Ngunit sa araw na iyon, lumipas ang umaga na hindi man lang siya lumabas ng kanyang silid. Nag-alala si Sherin na nagpasyang silipin siya. Paglapit pa lamang sa pintuan, may napansin siyang kakaiba. May mga bagay na tila ikinalat sa sahig. Nang pumasok siya sa loob, isang tanawing hindi niya kailanman makakalimutan ang bumungad sa kanya. Si Bhaskara ay nakandusay sa kama. Wala na ito. Mas lalong nakakapangilabot ang paligid dahil may mga pulbos ng sili na ikinalat, hindi lamang sa sahig, kundi pati sa kanyang katawan. Napansin din ni Sherin na maraming mamahaling gamit sa silid ang nawawala. Sa isang iglap, malinaw sa kanya ang katotohanan. Hindi natural ang pagkasawi ng kanyang biyanan. Isa itong pagpaslang. Nanginig sa takot, tumakbo siya palabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis at sinimulan ang investigasyon. Una nilang inalam ang kalagayan ng pamilya. Dito nila nakumpirma na ang anak ni Bhaskara na si Bino ay may mental na kapansanan. Dahil dito, agad na inalis ng pulisya si Bino sa listahan ng posibleng sospek.
Sa unang hakbang ng investigasyon, tinukoy ng pulisya kung sino-sino ang nasa loob ng bahay. Noong araw ng insidente, 3 ang naroon, ang manugang na si Sherin, ang kasambahay at ang driver. Isa-isa silang kinausap ng pulis. Ayon sa salaysay ng kasambahay, madaling araw ng November 8, 2009, siya ay nagising at may napansing agad na kakaiba. Ang harap at likurang pinto ng bahay ay parehong bukas. Ipinagbigay alam niya ito sa driver. Pagkatapos, sinabi rin niya kay Sherin ang tungkol sa mga pintong hindi nakalak. Ang sagot ni Sherin, maaring nakalimutan lamang nilang isara ang mga pinto noong gabi. Sa puntong iyon, hindi pa nila ito binigyan ng malalim na kahulugan. Ngunit hindi pa roon nagtapos sa mga kakaibang senyales. Habang naglalakad ang kasambahay, malapit sa silid ni Bhaskara, may nakita siyang pulang pulbos ng sili na nagkalat sa sahig, mismo sa labas ng pinto. Muli niyang pinagbigay alam ito kay Sherin at sa driver. Bukas ang pinto, may pulbos ng sili sa sahig at higit sa lahat, hindi pa rin lumalabas si Bhaskara ng kanyang silid. Doon na nila naramdaman na may mali. Tulad ng nabanggit kanina, si Sherin ang naglakas loob na pumasok sa silid upang tignan ang kanyang biyanan. Ang kanyang nakita nga ay isang tanawing hindi niya inaasahan. Si Bhaskara ay wala ng buhay, nakahandusay sa kama. Ayon sa paunang obserbasyon, tila pagnanakaw ang motibo. May mga nawawalang mamahaling gamit. Bukod pa rito, may mga mahalagang papeles ng ari-arian na kinuha rin mula sa silid. Lahat ng impormasyong ito ay sinalaysay ni Sherin sa pulisya. Matapos suriin ang loob ng bahay, lumipat ang mga pulis sa paligid ng komunidad upang magtanong. Dito pumasok ang isang mahalagang pahiwatig. Ang pinakamalapit na kapitbahay ni Bhaskara ay nagbigay ng isang kahina-hinalang detalye. Ayon sa kanya, noong gabi bago ang krimen, November 7, bandang 10:45 ng gabi, nakakita siya ng isang lalaking kahina-hinala. Ito'y nakatayo sa labas ng bahay ni Bhaskara. Tinanong niya ito kung sino siya at bakit naroon siya sa ganoong oras. Ang sagot ng lalaki ay napadaan lamang daw siya upang umihi dahil naubusan siya ng gasolina at nasira ang kanyang motorsiklo. Humingi pa nga ito ng tulong, nagtatanong kung may kakilala bang auto rickshaw driver ang kapitbahay. Dahil dito, tumawag ang kapitbahay ng isang driver na kakilala niya at nakipag-usap dito. Noong November 9, 2009, isang araw matapos matagpuan ng labi, isinailalim sa autopsy ang labi ni Bhaskara. Ayon sa doktor, maraming sugat ang biktima. Ang opisyal na sanhi ng pagkasawi ay asphyxiation o pagkasawi dahil sa pagdiin sa leeg. Hindi siya nakahinga at nasawi sa asphyxiation. Batay sa findings, pinaniniwalaan na marami na maaring nakita ni Bhaskara ang mga taong pumasok sa kanyang silid at sinubukan niyang lumaban. Posibleng pinaslang siya ng mga salarin upang makaligtas. Sa puntong ito, inakala ng pulisya na isang simpleng pagnanakaw ang naganap. Ngunit kulang ang ebidensya upang tuluyang patunayan ito. Habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon, unti-unting nagbago ang direksyon ng kaso. Lalong tumibay ang pakiramdam ng pulisya na ang gumawa ng krimen ay hindi isang estranghero. Sa halip, malakas ang hinala na ang salarin ay isang taong kilala ni Bhaskara. At higit sa lahat, posibleng nasa loob mismo ng bahay. May 3 mabibigat na dahilan kung bakit nagsimulang magduda ang pulisya sa mga taong kasama niya sa tirahan. At dito unti-unti nang bumibigat ang misteryo. Ang unang dahilan na ikinapukaw ng hinala ng pulisya ay ang 2 aso ni Bhaskara, mga Pomeranian na kilalang alerto at palatahol. Karaniwan, kahit bahagyang kilos ng isang estranghero ay sapat na para mag-ingay ang mga ito. Ngunit sa gabi ng krimen, ni isang tahol ay walang narinig. Para sa mga investigador, malinaw ang ipinahiwatig nito. Kilala ng mga aso ang taong pumasok sa bahay at kung ganoon, malaki ang posibilidad na ang salarin ay hindi dayuhan, kundi isang taong pamilyar sa loob ng tahanan. Ang ikalawang dahilan ay ang mga pintuan ng bahay. Sa una, sinabi ni Sherin na maaring nakalimutan nilang ilak ang mga ito, ngunit nang masiyasat ang detalye, napatunayan na maayos na nakalak ang mga pintuan noong gabi bago ang insidente. Wala ring palatandaan ng pilit na pagpasok, walang sirang kandado, walang bakas ng dahas sa matibay na pinto. Ibig sabihin may nagbukas mula sa loob o may tumulong sa mga pumasok.
Dito lalo pang tumibay ang hinala ng pulisya na may kasabwat mula mismo sa loob ng bahay. Sa ikatlong dahilan at marahil ang pinakakakaiba ay ang pulbos ng sili na nagkalat sa labas ng silid ni Bhaskara. Nang suriin ito, natuklasan ng pulisya na ang sili ay mula mismo sa kusina ng bahay. Para sa mga investigador, napakaliit ng tsansang ang mga estranghero ay maghahalughog ng kusina, makakakita ng sili at sadyang ikakalat ito sa labas ng silid ng biktima. Masyadong tiyak, masyadong pamilyar, masyadong loob bahay. Dahil dito umikot ang hinala sa mga taong nakatira roon, ang kasambahay o si Shireen. Tiyak ang pulisya sa isang bagay, kahit isa sa mga nasa bahay ay may direktang kaugnayan sa pagpaslang. Ngunit ang hinala ay hindi sapat. Sa korte kailangan na matibay na ebidensya. Kaya sinimulan ng pulisya ang masusing pagsisiyasat mula sa umpisa, bawat galaw, bawat ugnayan, bawat nakaraan. At doon unti-unting tumuro ang lahat sa isang hindi inaasahang tao. Hindi ang kasambahay, hindi ang driver, kundi ang manugang, si Shireen. Sa mas malalim na investigasyon, iisang bagay ang paulit-ulit na binabanggit ng mga nakakakilala sa pamilya. Ang walang tigil na alitan sa pagitan ni Bhaskara at ni Shireen. Upang maunawaan ito, kailangan bumalik sa mga nakaraang taon. Matapos ang kasal sa Amerika, tinulungan ni Shireen ang kanyang biyanan na si Anama sa mga gawaing bahay. Di naglaon, isinilang ang kanyang anak na babae. Sa paglipas ng panahon, tila nakaangkop si Shireen sa buhay sa US. Natuto ng mahusay na Ingles, nagkaroon ng kaalaman sa computer at sa tulong ng mga kakilala, nakapasok sa isang clerical na trabaho. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga kaibigan sa labas ng bahay, naranasan ng kalayaan at dahil ang kanyang asawa ay may mental na kahinaan, napasok siya sa mga lihim na ugnayan. Unti-unting naging pabaya ang kanyang kilos, mula sa pananamit hanggang sa pag-inom ng alak. Tila wala ng pag-iingat sa bawat desisyon. Nang pagsabihan siya ni Bhaskara tungkol sa kanyang asal, hindi takot ang kanyang tugon, kundi pagbabanta. Anya, kung gusto niyo akong manatili sa anak niyo, bigyan niyo ako ng pera. Kung hindi, aalis ako, ipangalan niyo ang ari-arian sa asawa ko. Mula noon, naging araw-araw ang pagtatalo sa pagitan ng biyanan at panunggang. Hindi nagtagal, isang insidente ang tuluyang sumira sa kanilang relasyon. Ninakaw ni Shireen ang credit card ng kanyang biyanan at gumastos na malaking halaga. Nang dumating ang billing statement, hinarap siya, ngunit mariin niyang itinanggi ang lahat. Dahil dito, nagsampa ng reklamo ang kanyang biyanan sa pulisya. Sa investigasyon, napatunayan ang pandaraya. Kahit nag-alok ang pamilya na bawiin ang kaso, tumanggi ang pulisya sapagkat ang financial fraud ay hindi maaring ipagwalang bahala. Si Shireen ay nakulong ng 1 buwan. Pagkalaya niya, wala nang natira pang pagkakaunawaan. Mula noon, tuluyan nang naputol ang ugnayan ni Bhaskara at Shireen at sa katahimikang iyon, unti-unting nabuo ang isang mas madilim na plano. At dito na nagsisimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng katotohanan sa kaso ni Bhaskara. Hindi rin kayang mamagitan ni Binu, wala siya kakayahang humarap o pumagitna sa lumalalim na sigalot. Hindi nagtagal, pumanaw si Anama. Pagkatapos nito, nagbitiw pa sa trabaho si Shireen at lalo pang bumigat ang tensyon sa loob ng bahay. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin magbigay ng pagkakataon ni Bhaskara. Tahasan niyang sinabi kay Shireen, kung aalagaan mo ng mabuti ang anak ko at ang apo ko, ililipat ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Pero kailangan mong magbago. Tila pumayag naman si Shireen, ngunit nanatiling balisa si Bhaskara. Patid niya ang mga ugnayang iniwan ni Shireen sa Amerika ay maaring sumira sa kanilang lahat. Dahil dito nagpatayo si Bhaskara ng isang malaking villa sa isang ektaryang lupa sa Shenganur, India. Ipinabalik din niya ang kanyang anak na babae at ang pamilya nito upang manirahan sa malapit. Doon niya naramdaman ang kapanatagan na kahit dumating pa ang susunod na mga taon, may magbabantay at mag-aalaga sa kanyang apo. Para sa kinabukasan ni Binu, naglaan si Bhaskara ng fixed deposit, 14 na lakhs or around 900,000 pesos. Bukod sa villa,
May mga flat na nagkakahalaga ng crores o milyon-milyong pesos na ipinangalan niya sa kanyang anak. Nang tuluyan siyang umuwi mula sa Amerika, inakala niya magiging payapa ang kanyang pagre-retiro. Bago umalis ng US, nakapagsulat pa siya ng testamento na naglalaan ng kanyang mga ari-arian kay Shireen. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang alitan. Muling napuno ng sigawan at pagtatalo ang bahay. Lahat ay nag-ugat sa mga kilos ni Shireen. Habang abala si Bhaskara sa bago niyang negosyong real estate sa India, may napansin siyang kakaiba. May mga hindi niya kilalang tao na palaging pumapasok at lumalabas ng villa. Noong una iniisip niyang baka nagkakamali lamang siya, ngunit araw-araw mas tumitibay ang kanyang hinala. Hanggang sa tahimik siyang nagpagawa ng lihim na pagmamatsyag sa pamamagitan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. At unti-unting nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Sa panahong iyon nakilala ni Bhaskara ang isang lalaking nagngangalang Basad Ali. Sa simula para lamang sa usapang negosyo. Ngunit di nagtagal, naging madalas ang pagbisita ni Basad Ali sa bahay. Hindi na lang negosyo ang paksa. Sa loob ng villa, isang mas mapanganib na kwento ang nagsimulang mabuo. Nagkaroon ng lihim na relasyon sina Shireen at Basad. Noong una palihim, ngunit kalaunan naging lantad at walang takot. Madalas nang makita si Basad sa bahay kasama si Shireen na tila walang pakialam sa sino mang makakita. Dito sumiklab ang unos. Ang maliliit na tampuhan ay naging matitinding pagtatalo. Halos araw-araw. Ramdam ni Bhaskara ang bigat na bumabalot sa kanyang paligid. Sa kanyang isipan, unti-unting sumulpot ang isang nakakakilabot na posibilidad. Baka ang sarili niyang buhay ang nakataya. Sa kabila ng takot, kumilos siya. Matagal na niyang alam ang kawalan ng katapatan ni Shireen, ngunit ang walang takot na pananalita at lantad na kilos nito ang tuluyang nag-udyok sa kanya na magpasya. Kinansela ni Bhaskara ang lahat ng naunang testamento. Ayaw niya magkaroon ng kahit anong kapangyarihan si Shireen sa kanyang yaman. Pumunta siya sa bangko at tinanggal ang pangalan ni Shireen sa lahat ng deposito at nominasyon. Sa isang iglap, tuluyan niyang pinutol si Shireen sa kanyang mga ari-arian. Wala ng pera, wala ng mana, wala ng kontrol. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang desisyong iyon ang magtutulak sa mga pangyayari patungo sa isang nakakasawi na wakas. Nag-alab ang galit ni Shireen. Sa sandaling iyon, iisa na lamang ang kanyang layunin, ang mawala si Bhaskara. Sa kanyang isipan, malinaw ang logic. Kapag nawala ang biyanan, siya na ang may ganap na kontrol sa bahay at sa lahat ng natitira. Kasama ang kanyang kasintahan na si Basid, sinimulan nilang planuhin ang isang krimen na hindi maiisip ng karaniwang tao, ang pagpaslang sa sariling biyanan. Upang maisakatuparan ng plano, humingi si Basid ng tulong sa dalawa niyang kaibigan, sina Naiden at Xiao. 4 sila magkakasama. 4 silang sabay-sabay na nagplano. Bawat galaw, bawat oras, bawat detalye. Gabi ng November 7, 2009, bago pa man matulog ang lahat, pinakain ni Shireen ang 2 Pomeranian sa bahay ng pagkain na hinaluan ng pampatulog. Mga tableta na binili umano sa tulong ng driver. Ilang minuto lamang, parehong nawala ng malay ang mga aso. Tahimik ang paligid, walang babala, walang tutol. Nang makatiyak si Shireen na mahimbing na ang tulog ng lahat, siya mismo ang nagbukas sa mga pintuan, harap at likod, upang makapasok ang 3 lalaking kasabwat. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan silang nagtungo sa silid ni Bhaskara, dala ang iisang layunin. Sinubukan muna nilang patulugin siya ng tuluyan. Isang telang may chloroform ang idiniin sa bibig at ilong, ngunit nagising si Bhaskara. Sa gulat at takot, tinangka niya makawala. Doon na nagsimula ang marahas na sandali. Isang unan ang idiniin sa kanyang mukha upang pigilan ang paghinga. Ang isa naman ay umapak sa kanyang tiyan upang hindi siya makakilos. At habang hirap na hirap si Bhaskara, hinawakan ni Basid ang kanyang leeg gamit ang tuwalya. Maigpit, walang alinlangan. Unti-unting naubusan ng hangin ang matanda hanggang sa tuluyan na siyang masawi. Matapos ang krimen, sinadya nilang mag-iwan ng kalituhan. Nagnakaw sila ng ilang mamahaling gamit upang magmukhang pagnanakaw ang motibo. Ngunit may isa pang inisip ang grupo, ang posibilidad na masundan sila ng mga asong pang-amoy. Kaya inutusan nila si Shireen
na magdala ng pulbos ng sili. Ikinalat nila ito sa silid at sa labi ni Bhaskara bago tuluyang tumakas. Lahat ay planado, lahat ay tila sinukat. Si Shireen na 27 years old noon ay naglakas loob na pumaslang para sa pera at kapangyarihan. Dahil sa pag-amin ni Shireen at sa mga call records na tumugma sa galaw ng mga suspect, 4 na araw lamang matapos ang pagpaslang ay naaresto ang unang akusado. Noong December 13, 2009, nahuli rin ang 3 kasabwat. Ang kapitbahay na nakakita ng 3 kahina-hinalang lalaki sa gabi ng insidente ay tumulong sa pagkakakilanlan ng lahat ng sangkot. Sa loob ng 90 days na isumite ng pulisya ang charge sheet sa korte. Noong June 2010 nagsimula ang paglilitis at sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati natapos ang lahat ng pagtinig. Ang hatol, si Shireen bilang pangunahing akusado ay hinatulan ng dobleng habambuhay na pagkakakulong. Ang 3 pang kasabwat ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa loob ng bilangguan nakilala si Shireen bilang palaban at palaaway. Madalas makasagutan ang kapwa bilanggo at paging ang mga gwardya. Karaniwan ng mga akusadong tulad niya ay bihirang mabigyan ng piyansa. Ngunit nakakagulat, nakakuha siya ng bail na umabot sa kabuang 444 na araw. Tunay ngang hindi lahat ng panganib ay nanggagaling sa mga estranghero. Minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong itinuturing nating pamilya. Pinapakita ng kasong ito na kapag pera o ari-arian ang naging sentro ng alitan, maari nitong sirain ang tiwala at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Sa huli, paalala ito ng pamilya ay dapat pinangangalagaan, hindi sinisira ng kasakiman. Dahil kapag nawala ang tiwala sa pamilya, mahirap na itong maibalik. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!